yun guys, tulog yung mama ko. So, kwentuhan tayo. And then, habang nagkwentuhan, syempre, hugasan ko na rin itong pinggan at kasi hindi ako makakalabas mamaya pag di ko yan hinugasan. So let's go guys. Kwentuhan tayo, okay? Kwentuhan tayo. Ang exciting kasi ako ikwento sa inyo guys. Isang exciting ako ikwento sa inyo ay yung tungkol sa video game na Dayo. Actually, sa akin yung mechanics ng game. And then, I found out na may mga unrealistic na scene doon na kailangan baguhin o i-edit kapag ginawa niyo yung mismong game. Pero, nagagets ko naman yung idea. Like, almost maganda naman yung idea ng buong game. So, kabisado ko na pala yung buong game. So, ikwento ko yung scene 1. Yung scene 1, hindi ko kabisado kung ano yung act, yung pinagsasabi nila. Pero, I just found out na nagmurahan sila doon. Nagpatuan ng masasakit na salita doon sa starter house na kubo sa bahay ni Kyle Mendoza. Si Kyle Mendoza, siya yung character natin. And then, well, ASMR. So, yun nga, pagkatapos nun, nung nag-away sila ng magulang na, ni Kyle, kasi, ang mga sinasabi niyan, for example, wala siyang ginagawa, palamunin siya, lumayo na lang daw siya sa ibang lugar kasi baka mahanap niya pa din yung purpose sa buhay niya. Parang yung mga masasakit na nasabi sa kanya. And then, eventually, nandun na sa scene na lahat Siyempre, yung unang scene is bumangon siya. And then, nag-alarm yung clock. And then, bumangon siya sa bed. Mahirap i-animate yun Sunod nun, nag-aaway na. Sunod nun, yung pag-aaway na yun, pupunta siya sa motor niya. At may mga ghost effect pa dun na pag siyang tumuloy, biglang may mga letters sa helmet niya na huwag tumuloy, mga warnings sa iba. And then, yun nga, for thrill lang yun. For thrill. Kunyari, syempre diba ina-advertise natin yung horror. Dapat may mga horror elements. So, yun yun. For horror elements lang yun. And then, so yun, sumakay na siya sa motor niya. And then, nawala siya sa gubat. Dapat yung lugar, mga bahay-bahay din. Pero, dumire-diretso sa yung motor, napalayo siya. And then, magubat na yung lugar. Then, may nakita siyang, sa pagbabiyahe niya na yun, may nakita siyang apartment, lumang apartment. Then, yung lumang apartment na yun ay, doon na mangyari yung pinaka-main surprise ng game. So, main apartment na yun. Siyempre, nakita niya, bukas yung pituan ng apartment. And then, pinarin yung motor niya kasi mukhang nasiraan yung motor niya. And then, nag-stay muna siya dito sa apartment. Then, sa patuloy niyang pag-inspect sa apartment, sobrang laki ng apartment second floor. So ground floor nun, then may elevator, may ground floor. Ground floor, may mga misteryosong mga chalkboard at mga ritualik na bagay na medyo demonic tingnan. Demonic graphics like
Then, wait lang guys. So, gawa ng progress yung ginagawa ko dito. So, matapos ka agad to habang nagkukwento. May lalabas pala na lore doon pagpunta niya sa apartment. Yung lore, yung tungkol doon sa Lolo Elias at saka yung sa may-ari ng apartment na yun. At na-stuck siya doon. Stranded siya doon sa apartment na yun. Nakita niyo yung course ng mga ritual ng gano'n. Then may mga information din tungkol dun sa unknown entity. Kung sana yung pangalan. But pag-isipan ng kaibigan ko na gawing unknown yung pangalan niya. Unknown or hindi kilala. So, yun nga. Yun nga, nandun na yung hindi kilalang entity. Well, just for practical effects, ang naiisip ko, yung entity na yun, kayang maglabas ng mga namulutang na mga bungo na nagpa-fire ng kakaibang mga dark spells. Anyway, naka-quote yung entity. Naka-quote. Pero dahil naka-quote yun, hindi ibig sabihin physical yung quote niya. Parang anino lang siya. Ginawa ko na parang anino siya or walang physical na quote. Kasi pag may physical na quote, magician, nate-teleport niya pati yung quote niya. Maganda naka-quote kasi parang yung character design niya, parang may kind of suspicious. Parang siyang type ng isang ritualic course cult. Ang ganun. Yun na. Nagsimula na siyang hanapin yung mga objectives doon sa bahay. Mga objectives na doon sa apartment nila. Mga objectives na pinapahanap doon sa sa ritual. Makikita mo sa ritual kung ano yung mga pinapahanap. Kailangan mo mahanap yung mga elements na yun, na missing elements. Ang purpose kasi nun para i-sealed yung yung unknown creature na yun. Then nung pumasok na siya dun sa lugar na may mga ritual nga na sinabi ko, doon na biglang naging intense yung paligid. Biglang may nagparamdam na doon na yung unknown creature. Yung sundan mo siya, nag-glitch na yung paligid. Parang na siyang siya na yung chaser dun sa sa game. Habang trap ka dun sa apartment na yun, may chase pa sa'yo na alien. Yun yung yun ang objective mo, ma-sealed siya gamit ng pagsunod mo sa mga dapat sundin para ma-sealed yung course at na-end yung course. Pag na-end mo na yung course, hanapin mo yung mga parts ng motor. May garahe doon, may mga sira-sira motor, may mga gamit din dun sa toolbox at iba pa. Yun, pwede mong gamitin yun para ayusin yung motor. Then, pag naayos mo na at na-sealed mo na yung kung anong impact ng demonyo na yan, ayun yung objective ng buong game, talunin yung demonyo na yan. Pag na-sealed mo na yan, edi okay na. Kalagay mo ng bote, dun siya sa bote na yan, at patulo ka ng tugo at kung ano sinunod mo na ritual, pagkas ng pangalan, mga gano'n. Then, nandun na siya. Then, sunod na scene nun, nakaalis na siya dun sa apartment. Then, dun na mag-end yung game. Then, may magpa-flash na scene pa na isa. Kung saan bumalik si Lolo Elias, yung may-ari ng apartment. Yung kinuwento dun sa una nung pagpunta niya sa apartment, di ba? Kinuwento si Lolo Elias. Then, pag alis niya, babalik si Lolo Elias. Tapos, parang babantayan yung lugar, lilinisan. Tapos,
yun pala, piniprepare niya yung lugar para sa susunod na victim. Sa susunod na may matrap ulit na tao doon. Hahantingin mo naman siya ulit ng nung, nung, anong creature na yun, unknown creature. So, yun na, doon na, paulit-ulit na yung game. And then, wala tang truly ending siya. Kasi, yung twist niya, may iba namang player yung gagawa ng same cycle. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Yun yung kwento tungkol doon. So, tapusin ko lang muna itong inuugasan. By the way, yung game design na yun, ang naisip ko kasi modern apartment eh. Ako nag-isip ng modern apartment. Then, yung nag-visualize naman nung Lolo Elias na additional character na yun, at yung twist na yun sa dulo, ay medyo nagpatulong na kami sa AI. At saka yung mga mura-mura sa cutscene sa unahan. Yung frame lang ng buong game, amin yun. Kasi meron kaming blueprint nun. Pero yung bandang ibang part, well, pinaayos na sa AI yun. Yung structure nun, yung kwento, mga narrative, at yung pag-alis sa motor, kwento na ng AI yun. Pero ako yung nagsabi na may motor dapat, ngayon nga, naalis siya. Basta it's kind of unity of AI at saka human design para magawa yung plano yun. And hopefully, nagustuhan niyo yung story tungkol dun sa project game na yun. Hindi ko alam kung magagawa ba ng game yun, pero masaya lang na ikwento siya habang hindi ko pa nga nasisimulan yun. So yun. Medyo marami-rami tayo guys. Ayun ako. Mag-overtime ako dito guys. Tapos na lang yung kwento. Hindi pa tapos pa kasi ngayon. Sige, fast forward na lang natin itong hinuhugasan ko. And yun, sana ang main ng video nito ay kwento ko yung dun sa project Dayo namin. Dayo siya ng video game. And then, ang ibig sabihin ay stranger na dumayo sa unknown na lugar at nahunt ng unknown na creature din. So, maraming salamat sa panonood. And, ang ginagawa mo, Aldred? So, sana enjoy mo po ang game design at expect late ka na itong ginagawa ko dito. So, yun na yung main project ng game. Filipino and the horror game siya. So, yun lang. Bye. At chat na lang tayo next time. Tapusin ko lang itong inugasan ko.